Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. Station. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Maatras na ning Enero 25, takani magapagkatagama pa ning oras sa pag-imprinta ka mga balota, lauman man ang pagparawas ng bagong ballot face template sa Lunes o Martes kan masunod na semana. Siniguro man Garcia, ang publiko na anibapang preparasyon para sa eleksyon, magpaparagos-dagos pa mangraray, asin dai maapiktaran. Kakampi Network News. Nagparawas man ng halipot na komento ang Parasyo Malacanang dapit sa subot planong pagdalagan ni Vice President Sara Duterte sa national election sa 2025. Sa sarong entrevista, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pribilehiyo kan Vice Presidente ang pagdalagan sa masunod na eleksyon. Matandaan kang Enero 13, kan sabiyon ni Sara na kinukonsider niya ang pagdalagan sa maabot na national election sa 2028. Katakot Prangkaman na ipinahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang sayang kahagadan na kung inkasuman magkatoto ang pagkandidato kan Vice Presidente sa 2028, mga di niya na daini mang gana. Alas 5:12 oras ngunyan, nagpasairaron na sa legal na proseso ang pagkansilar sa birth certificate ni dating Bamban Mayor Alice Go. Naanas kuwamping sa tunay na pangaran, kaya mantinido mag-araray na valid sa ngunyan, sabi kang Philippine Statistic Authority. Sa giribong pagtangog ka Senado dapit sa propestong pag-istrikto sa pag-aparestro sibil. As in Vital Statistics System kang Senate Committee on Justice and Human Rights, inapot ni Senador Sherwin Gatchalian sa PSA dapit sa kondisyon legal kang birth certificate ni Go. Dagdag pa ka Senador, nagtutubo ng mga autoridad na nakuha ni Go ang sayang Filipino citizenship sa illegal na paagi sa paagiban kan late birth registration scheme. Kanagtalikod na Hulyo kan 2024, nagsagat ng petisyon si Solicitor General Minaldo Guevara sa Regional Trial Court kan Tarlac. Nakansila ron ang birth certificate ni Go basa naman sa pagkatalang kaning magsangat ng kinakaipuan ng dokumento para sa late registration kan sayang kamundagan. Nasabit pa manigatsalyan, nakaipuan ang mas komprensibo as in responsibong civil registration system. Kaya isinakat kanina Senate Bill number 2914 na matao sa PSA ning poder na mag-imbestigar as in tulos na ikansilar ang birth certificate kung sa indang nahiling na peke. Sabi pa ka Senador, mas malilipisina ng mga autoridad sa paghahanap kang peking birth certificate, ulit na nakakuha na kani. Unakuha na kani ang ribu-ribong kopya kang peking dokumento sa sarong banwaan sa Davao del Sur na diskubring sa sarong pagdangog kan Senado manungod sa Pugo Industry. Sa iba pang detalles ng mga baratang datong ngunyan, para ito pa mangrares sa lado nasyonal mga tugang, dahil dapat ikaltas sa mga driver kan ride-hailing apps ang 20% diskwento para sa mga pasayeros na senior citizen, estudyante as in persons with disabilities. Ito sabi kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ginibok ang LT Farby ang pahayag
sa ginimong pagdangog Senado matapos sa makaabot sa opisina ni Senador Raffy Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Public Services na nailipisinan mag-book ang mga gurang, mga PWDs, pati mga estudyante, inulit na pinapaasumir sa mga driver ang diskwento kan mga ini. Sabi ni LTFRB Chairman, Attorney Chofi Luguades III, may binilog na silang draft kan memorandum circular na ipapautob sa masunod na bulan kan Pebrero, kung saan ang 20% diskwento sa pamasahe ka mga senior citizens, mga PWDs, pati mga estudyante na dapat ibawas sa driver o rider. Ipapapod man sa butinda ang mga transportation network companies para obligaron na sindaan magpasan kan sinambit ng diskwento. Alas 5:15 oras kulyan, ang tabayaran po ang mga report magaling sa mga pagriba sa luwas at yan. Sinugo na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Budget Establishment na ibalik ang tinanggal na 400 million pesos na pundo kan Department of Tourism. Sabi ni Marcos, importanteng may pagparagos kan DOT ang kampanya taganing paragos na mabisto ang Pilipinas sa turismo asin makainganyar nin mas nakulpang dayuhan na turista. Nasabit pa man ni Marcos sinda Filipino Olympic gold medalist Carlos Yulo asin the boys US winner Sofronio Vasquez para yung nakatabang tanganing mas mabistong maray sa kinaban ang Pilipinas. Piglino mga presidente na ang kantidad uhuguton halis sa contingency fund kang Office of the President. Pigbulgar kan Department of Budget Establishment sa pagin Sekretary Amina Pangandaman na pinuunahan nindang trabahon ang 2026 national budget. Sa sarong entrevista, inako ni Pangandaman ang pagmamalaki niya na nag-iiribanan sa meeting ang bilog na gabinete. Ipinahayag na DBM Secretary na minsan dahil man talaga nag-aatindir ang kumpletong miyembro kan gabinete, ang presidente ng Pilipinas, kung saan anas-anas mga undersecretary sana ang nag-aatindir, alagad sa ngunyan, mas nakakaigwanin maigot na koordinasyon asin binabantay na maray ang dalagan kang budget. Karagtalikod na o sumabot na Enero 27, iwat na maturukaw sinda. Taganing pag-urulayan ang banungod sa budget kang Pilipinas para sa masunod na taon. Kakampi Network News. 17 makalampas ang oras na alas 5 sa mga bareta halingon dyan sa luwas. Sarong parauma na diskubring mayo ng buhay o gadana dyan sa Manuan kan Sipokot, Camarines Sur. Aramon nato ang detalles kang baretang yan. Ali ki Mike Rabito. Mike. Mayo na ni na buhay kan matagbuan. Duman sa Manuan kang Sipokot, Camarines Sur, ang sarong 44 anyos na paraoma matapos na ini ada subuot atakihon kan sa iyang helang. Sa report gikan sa PNP Sipokot pasado alas 10:30 ni aga kasudma kan magpaabot nin report si punong barangay Roderick Loselo kan barangay Manangli Sipokot, Camarines Sur sa Hipatura kan Sipokot Municipal Police Station katakod sa pagkakadiskubre kan mayo naga buhay na lawas kan sarog Joel 44 anyos soltero residente kan barangay Manangli na unambita naga banwaan. Ang nasambit ng persona ang nahiling subuot na nakasubasob pasado alas 8 nin aga kasudma duman sa indang umahan. Ang nakahiling sa lawas kan biktima, iyo mismo ang sa iyang ina na si Ninita, 64 anyos, residente kan nagkapareho nga barangay. Ninhuli kay ni, ang investigador kang Sipokot Municipal Police Station ang nagkondusir rin magkakanigong investigasyon asin pakikipaghumapot sa nasambit ng area asin dumana pag-araman na ang biktima ang igwa ninhelang na epilepsy asin pinagtutubudan na bantang ini anyaon sa tahaw kang umahan ang nasambit na biktimang si Joel ang pinag-atakikan sa iyang helang. Ninhuli kayan ang mga otoridad ang napag-araman na mayo ni na foul play sa nagyaring insidente na pagkakagadaan kang nasabing paraoma. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network.
clarificatory hearing sa kasong pigplansar kan dating punong barangay na si Rigmalos kang Concepcion, Pequeña Naga City, ginibo sa Office of the Ombudsman. Baretang halikim Baiko Garcia. Enero 14, Aldo de Martes, ginibong clarificatory hearing sa opisina ng Ombudsman duman sa Manila. Iyan, manugod sa kasong tigplantar ni punong barangay Francis Mendoza, kan barangay Concepcion Pequeña, kontra kay dating Kapitan Wewin Rigmalos, pati na sa dating tanod, asin dating chief tanod, ng unyan barangay kagawad na si Ronald Barrios. Tigpahay ni Cap Francis na ang kaso in koneksyon sa pailigal na pagtap o pagtakod ng kuryente sa mga tindahan sa luwas ng barangay hall. Pinapurto di Mendoza ang kuryente sa mga tindahan buon kapag asumir kani sa opisina. Dangan nagkondisi rin ng araron na investigasyon, dumanaman na diskubre ang diferensya kan konsumo o binabayad sa kasureko matapos na haralion si mga unauthorized na tigtap ng linya. Base man sa malayon-layon na testimonya, kan mga vendors sa siniba pang may aram sa dating kagawian, nagkakaigwan ng koleksyon sa pagikanduang kaibahan ni Rigmalos na minsan 300, 500 to 700, depende sa napag-uurlayan o depende sa kung gurano ang taripa sa kasureko. Kinumpirmar man ng Mendoza na presente sa naging clarificatory hearing sila Rigmalos at naglalawang kapitan na sa lalong madaling panahon mapapagdesisyon na kang ombudsman ang nasabit na administrative case na kang Hunyo 2024 lang sila nag-file ka nasabit na kaso. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Pusi SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network. Sa Roman establishmento, duman sa Banawangan, Ragay Camarines Sur, hinabunan. Pareta haliki Junel Cuba. Junel. Saro na naman na establishmento sa Go ahead, Banuan kan Junel. Ragay. Saro na naman na establishmento sa Banuan kan Ragay Camarines Sur. Pabalik natin bareta ng haliki Junel Cuba. Mientras tanto, sa iwara mo ng mga bareta ko dyan sa lado nasyonal, inako ka National Telecommunications Commission, NTC, sa Senado na nangyayari na ang real-time na hacking sa mga cellphones. Hindi patapos na haputon ni Senador Raffy Tulfo ang NTC sa pagdugang Senate Committee on Public Services kung saan nahipot niya ang reklamo na hacking sa cellphone matapos magamit nin public Wi-Fi. Ipinawalag ni Industry Planning and Research Division Chief Mary Colin Cass na igwang device na ginagamit ng mga hackers sa tahaw kan pag-uurulay sa cellphone. Inaapod subuti ng IMCI Catcher o International Mobile Subscriber Identity Catcher. Alagad mayo pang device ang NTC na makadetect kan IMSI Catcher. Alagad igwanang nadakop ang PNP na nagagamit kay ni. Dinawan doon ni Tulfo na dapat nagigibo ang gobyerno ng mga paagi laban sa siri ng hacking asin day dapat maghadit ang gobyerno, mga bangko, pati naman mga private institution. Balikan tara mga bareta, haliki Junel Cuba. Junel. Saro na naman na establishmento sa Banuan kan Ragay Camarines Sur anda nilaog ni na mga parabunda anda insidente nangyari dyan sa parte mismo kan Mientras tantong inayos niya ito ang linya, haliki Junel Cuba sa sayang report. Pinapatanggal na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang program operations. Ang mga programa kan Department of Social Welfare Development sa ginibong tinipon sa Palasyo Malacanang kay balan si DSWD Secretary Rex Gatchalian, ipinahal kay Presidente na pun sa masunod na taon dapat mayo na sa program funds. Ang mga programa kan sinambit ng ahensya tangan ni masiguro na mas marikas ining maihatod sa mga nangaipo. Kabaliban sa nasabit ng meeting, ang mga economic managers na sina Budget Secretary Amina Pacandaman, Finance Secretary Rap Recto, Nida Secretary Arsenio Barisaca na sin iba pang opisyal. Matandaan, nagagad ang DSWD ng 41.8 billion pesos. Nakagdagan na pundong huguton sa program operations tangan ni magamit sa Grants kam Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps hapon Agosto sundong Disyembre taon 2025. Pigdiskutir man sa nasabit ng ripon ang budget ng ahensya sa raram kan 2025 General Operations Act as in National Expenditure Program.
Kung nagkantabay si General Kuma, paki-check ang sa imong linya dyan para mailusot niya ang sa imong report. Sa iba pa mga bareta niya tungkol yan sa Radyo Nasyonal, linampasan ang Davao City ang Metro Manila o Manila bilang syudad sa Pilipinas na may pinakamatinding problema sa bulusgan trapiko basado sa 2024 TomTom Traffic Index. Ikawalo sa interong kinaban sa 500 na syudad ang Davao City na pinaka-period ng syudad sa Pilipinas. Ang index nag-assist kang pagkapiot sa travel time o pagkabala sa travel time sa 62 na nasyon. Nagsabi na ang mga commuter sa Davao nagkukonsumo ng halos 30 minutos tangaling magbiyahe sa 10 kilometros na average. Ang Manila, na nating pinaka-piyot na syudad sa Pilipinas, nasa ika-14 pwesto sa entero kinaban na medyo may pagrikas na average na oras na pagbiyahe na 32 minutos sa kada 10 kilometros. Ang Caloocan City, ika-26 sa enterong kinaban. Sa Davao City, ang mga motorista nawawaran ni halos 136 oras taon-taon ninuli sa rush hour congestion. Ang mga commuter sa Manila, nawawaran man ng 127 oras kada taon sa trapiko kung saan ang November 15, 2024, aldaw ng sweldo na Biyernes, nairislo bilang pinaka maindatang aldaw kan trapiko sa Kapitolyo kang Pilipinas. Sulita ang mga driver halos nagkonsumo ng 39 minutos as in 37 segundos sa pagbiyahe sa 10 kilometros na average. Medyo nagmaray man ang biyahe sa Caloocan commuters na may average na 27 minutes sa as in 20 segundos sa kada 10 kilometros na biyahe. Sa enterong kinaban, ang Barranquilla, Colombia, nanginutan sa listahan bilang syudad na may pinaka makanuso na bulos kang trapiko. Mientras tantong ang syudad kang India na Calcutta, Bangalore asin Pune, ika-2, tulo asin ika-4 na sinusundan kang London na nasa ika-5 pwesto. Nairestruman kang Sapporo, Japan, ang pinaka makanos na sulong aldaw kang trapiko kang Enero 17 taong 2024, kang ang 10 kilometros na biyahe nagdurar ka nakakakuban na 47 minutos asin 30 segundos. Pero di kasanaga, maabala ka na ng 15 minutos, aranggut ng maray. Aranggut na maray. O 10 minutos gani, maabala lang. Grabe ng reklamong hulikan trapiko. Itry tagirari si Junel. Itry tagirari kung maglusot ang report magaling kay Junel Cuba. Junel, go ahead. Junel. Taro na naman establishmento sa Banuan kan Ragay, Camarines Sur. Yes, go ahead. Saro na naman na establishmento sa Banuan kan Ragay, Camarines Sur and nilaog ninda parabun alauna imidya ninda pagkaaga nagpaabot nin report ang biktima ang pinagbistong si Trixie Ana Magiling Clemente nasa tamang edad asin ini sarong businesswoman residentes kan barangay Bangaragay, Camarines Sur. Sa report kanina ipinagpaabot sa Hipatora kan Pulisya sa Banuan kan Ragay, Camarines Sur and GTC Marketing na yaon dyan sa barangay kan Agropasyon Ragay, Camarines Sur and Piga Laog kanda daibistado nga mga suspetsado sa pagikan na pagrangka kan na padlakan roll-up door na yaon dyan sa nasabing establishmento. Pakalaog kan na nasabing mga suspect digdi pinag-ikit kan mga ni anda cash na nagkakantidad 500 pesos o 5,000 pesos matapos na makuha anasambit ng cash anda mga ni ang tulos-tulos na nagdulag pasiring sa daima araman na direksyon nakuha sa CCTV camera kan mga investigador kan PNP na naka-installed sa nasambit ng lugar sa opisina mismo kan cashier. Iyo mismo ang duwa nga suspect na naka-face mask asin na pariyo nakasulot nin jacket asin naka-6 packet nin pantalon na kung sain iyo mismo ang kuminawa kan nasambit ng kwarta ang mga miyembros kan PNP padagos pa sa pag-imbestigar sa posibleng pagkakabistuhan kan duwang suspetsado na iyo ang luminaog sa nasambit ng establishmento. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Salamat, Junel, sa imong report na yan. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan sa Radyo Nasyonal,
Pinaparestar na kan Manila Regional Trial Court ang 29 pulis na envuelto sa 6.7 billion pesos na drug haul kalagtalikod na 2022 sa WPD lending sa Tondo, Manila. Kabali sa mga pinaparestar, baka may bistado kumurig niyo. Basahon ta. Ang mga pinaparesto sinda Police Lieutenant General Biramin Santos Jr., Police Brigadier General Narciso Domingo, Police Colonel Julian Ulunan, Police Lieutenant Colonel Defray Punsalan, Police Lieutenant Jonathan Susungko, Police Master Sergeant Carlos Bayeta, Patrolman Hostin Peter Giar, Patrolman Romer Bugarin, Patrolman Hasan Calao, Patrolman Dennis Carolino, Police Corporal Joshua Ivan Baltasar, Patrolman Nathaniel Gomez, Police Lieutenant Asrap Amilor, Police Senior Master Sergeant Jerwin Ribosura, naitala sa mbito ng mga ranggo, Marian Mananghaya, Lorenzo Catarata, Arnold Tibay, ang pulis na si Arnolfo Ibanez, Police Colonel Glenn Gonzales, Police Major Michael Angelo Salmingo, Police Lieutenant Randolph Piñon, Patrolman Mario Achuela, Patrolman Wendell De Ramos, Police Lieutenant Silverio Bullester, Emanuele Docina, Alejandro Flores, John Ronald Gilasio, Patrolman James Osalvo, asin si Patrolman Darius Camacho. Ipinrekomendar man ang biyansa na 200 pesos ang kada saro. Pasado sa pinaluwas na warrant of arrest ni Manila RTC Branch 44 Judge Gwen Kalina. Ang 29 pulis kinasuhan ng pagbalga sa Section 91 kan Republic Act No. 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inabala asin pigribong subot ka mga pulis ang ebidensya na nakuha aliki Master Sergeant Rodolfo Mayo asin sarong Nelly Atalero. Nagluwas na pinagbarga-banga subot ka mga pulis ang nakumpiskal na droga na inutang sinabing aboton sa sarong tinilada sagod sa maging 990 kilos na sana. Pero binabaralikanan ko dyan si mga pulis na involved sa mga may question na anti-illegal drugs operation durante kan Duterte administration. Oras ngunyan, 31 na makalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalik at yan. Naantabayaran kita live sa 99.9 WEB FM Kamsur, dyan po sa Ringgodada area. Marinaga sa mga taga-Ringgodada, sa mga taga-Iriga City. Marinaga po sa Saindo. Sa mga parantaban niya po sa KM Kakampi Partido 99.3, sa Tigaon, sa Goa, sa Lagunoy, San Jose, sa kunduman po sa may partikan Karamuan, asin si Ruma, patinaman sa Banawaan kan, Galchitorera, Camarines Sur. Sa mga taga-Naga, maray ang kamugtakan kan panahon niya na amin pagkaaga, kaya maratana ka mo para magkasikaso, nakaantabay sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Marinaga man sa mga nakantabay sa mo sa FB Live, Webes Ngunyan, Adisais na po kang bulan na Enero taon 2025, Marikason, nasa katangaan naman kita o kabangaan kan primerong bulan kan 2025. Babalik kita para sa iba pang mga bareta at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Sinabi ni Kampi President Romel Gutierrez na ang magayon na resulta kalagtalikod na Desyembre nagpapatunay kang paragos na pagkusog kan mga industriya. Ang mga pampaserong bihikulo kaya na ipabakal luminangkaw nin 10.5% o katampad kang 120,770 units kan 2024 pagali sa 109,264 units kalagtalikod na 2023. Mientras tanto, ang commercial na mga bihikulo sumirikat maning lampas sa 8% na 346,482 units kan 2024 kumpara sa 320,543 units kalagtalikod na 2023. Nagalaw mang grupo ng kunya na taon, mas maiging halangko ang bilang ka mga bihikulo na sa indang maipapabakal. Pero komplikado ning records na ini. Sa Bicol, kan 2024, lampas 800 na bihikulo ang pigristro kang LTO. Kung sabihin, mga bagang units kadaklan. Apore pa yan ka mga unregistered na mga bihikulo mga tugang. Tigdi sa Bicol na nairistro kang Land Transportation Office. Alas 5:44 oras ko niya, babalikan niya ito ang mga report magpaglibas at yan. Pinapaligay ang publiko sa paggamit ng mga libreng wireless
Fidelity Wi-Fi sa mga mall sa sinibabang pampublikong lugar huliman sa mga internet hackers. Sa paglangog kang Senate Committee on Public Services na pinapamayuan ni Senador Raffy Tulfo Pigheras ang sarong video na nagpapahiling. Nadawa dahil mang kinakaputan kamay sa diri ang sayang cellphone. Nag-uunoy na maghiro ang Cosure uli sa access na ini kang hacker. Nabukasan pa kang hacker ang camera kang cellphone na sinabago ang Face ID kan may sadiri. Sigun Kitolfo, dapat protehiran kan Department of Information and Communication Technology DICT ang publiko na nagagamit ng libreng Wi-Fi. Sabi man kan DICT, naisalbado ang mga libreng Wi-Fi, hulita gabos pwedeng mag-connect digdi, kabali na ang mga hackers. Kakampi Network News. Kinukonsiderar man kan Department of Foreign Affairs ang pagsasangat ng protesta na may pagkaaram sa na-recover na underwater drone sa katubigan kang Pilipinas. Ini malinaw na nakaparaman sa Article 245 kang UNCLOS. Kung sa'y nagsasabi na ang mga kustal nakaipuan para sa mga dayuhan na magkondusir ni maritime scientific research. Usay sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega sa Senate hearing ang dapit sa pinakabagong na discovering submersible drone sa San Pascual, Masbate. Sa ngunyan, maayo pa nasyon ang nag-aako sa underwater drones na nadiskubre. Sa ibang narado, sinabi man ni Philippine National Police Maritime Group Director Police Brigadier General Jonathan Cabal na basado sa ilang investigasyon, ang submersible drone na na-recover sa Masbate ari sa nasyon kan China. Sa report na recover kang Philippine Navy ang 5 underwater drone ari sa maraming lokasyon sa nasyon. Sigun man sa report, ang mga drone listado bilang mga submersible drone o mga unmanned underwater na mga sasakyan na diskubre matapos indang mahiling ang mga parasira sa ibabaw asin pig-report ang mga ini sa mga autoridad. Ang mga drone na sumpungan sa Calayan Island, Ilocos Norte, Misamis Oriental, asin Masbate, kung saan ang pinakahuling drone nakuha sa karagatan na sakop kan San Pascual, Masbate kan Desyembre. Paliwanag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagtaram kang West Philippine Sea. Dawa na nga ni Dipisil madeterminaran ang mga drone sa ilalim kan tubig mahiling ang mga ini. Oras nagluwas na sinda o naglataw na. Ang mga na-recover na drones, nagpapasararam na sa forensic process na pwede magduran ng sagkod anom asin 8 simbana. Oras ko niya mga tugang, alas 5:47 ng pag-aaga. Balikan tamo na mga report magalis sa mga pagkiriban niya sa luwas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Duwa ba na persona na biktima ng panghabon dyan sa San Fernando, Camarines Sur. Aramon niya ito ang detalles kang report na yan. Haliki Mike Rabito. Mike. Ayaw na ninagin mo ang duwang mga persona, kundi ang magpaabot na sananing sumbong sa mga autoridad dyan sa Banuan kang San Fernando, Camarines Sur, matapos na sinda ang mabiktima ni na panghabon. Sa report, gikan sa PNP San Fernando, pasado alas 2:46 in hapon kasudma, kan mangyari ang insidente dyan sa Zone 2, Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. Pinagbisto ang mga biktima na si Romel, 39 anyos, porter, residente kan Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur, asin si Miguel, 29 anyos, truck driver, residente kan Zone 2, Barangay del Rosario, dyan siyudad ni Naga. Sa investigasyon kang nagresponding mga autoridad, sibot sa pagbaba kan sa indang mga pangargang manok, ang nasambit ng mga biktima sa atubangan kan sarong abistadong tindahan o restaurant dyan sa Del Pilar, kan laugon kan day na bibistong lalaki ana sa indang truck asin duman pinagkuha kani ang sarong sling bag kung sain laog ang duwang klase ng cellphone asin ang kwarta na nagkakantidad 20,957 pesos. Kaibahan pa sa mga nalalay kana sa bitang parabon, iyo ang cellphone charger asin man driver's license kana sa bit ng mga biktima. Tinhuli kani ang mga pulis sa San Fernando ang tulos na naghanap ning CCTV sa lugar tanganing ma-review asin duman mabisto kung sisay nasambit ng persona na may kagibo kan panghabon sa truck kan mga biktima. Ana suspect matapos nagibuhon ang panghabon, ang tulos subot nagpatuyatoy parayo sa lugar sakay kan sarong motorsiklo.
Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, matugang teenage pregnancy sa Siyudad Ginaga kan taon 2024 hababa kumpara kang enot na nakalis na taon. Baretayan haliki Maiko Garcia. Maiko. Sa naging statement ni Rayan Rintoy kang City Population and Nutrition Office kang Naga, nagbaba subot ang kaso ng teenage pregnancy sa laog din syudad kantong 2024 kung ikukumpara da kaya ang datos kang CPNO kan 2023 38 lang ang bilang ka mga amay na nababados asin kantong 2024 bumina ba ini sa 20. Tigtawan doon ka opisyal na pun kang 2022 kang nanotara na ang pagbaba kang bilang ka mga jóvenes na amay na nababados. Patunay na pwede pang magbaba ang bilang sa mga masunod ng mga taon. Pigtutukan nila rin to asin sa sendang opisina. Iyon mga komprehensibong lakdang kang Population Commission asin ka Department of Health tanganing maorienta mga jóvenes pati ang mga magurang para malikayan ang pagbabados sa depostong edad. Dakula man ang senda pa salamat sa malaynay na ahensyas kang gobyerno pati naman sa pribadong sektor na yung katuwang danin sa indang mga programa manugod sa pagbawas kan teenage pregnancy, premarital sex asin iba pa sa irarong kang dagdag na bareta sa local depo si SFG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Mientras tanto, full time na pusir kan illegal na droga sa Ocampo, Camarines Sur, arestado. Report na haliki Junel Cuba. Junel. Duwang small time na pusher kanda banwan kan Ocampo Camarines Sur anda narata sa kamot kan mga autoridad ta iulang an kaya. Anda mga iniya dinakop kan na mga autoridad bandang alas 8:48 nina pagkaaga sa barangay Canla Purisima, Nuevo Ocampo, Camarines Sur sa pinagibong anti-illegal drugs operation. Ana mga sospek pinagabistong sindag Reggie Marca Pahuyo nasa tamang edad mayagom kan barangay Poblasyon Sentral asin banda John David Sumpay E. Dilaturi 25 anyos soltero kan barangay Canla Purisima, Nuevo Ocampo, Camarines Sur. Ana mga miyembros kan PNP ana nagsagibo kan drug bypass operation kung sa insarong taon ninda ana pinag-akpa-aktong push your buyer na buminakal ni na sarong plastic sachet na may laoga ni Inshabu sa kantidad na 500 pesos sa pagrikesa pa kan mga autoridad sa duwang suspetsado saro pa na small size plastic sachet na kumpiskar kan na mga autoridad kapot-kapot ngunyan kan PNP anasambit ng ebidensya patin an na-recover na bypass money ang duwang small time na pusher dyan sa Ocampo, Camarines Sur sa ngatanin kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mantang nakakulong ang mga sospek sa Ocampo Municipal Police Station. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network. Oras ko niya matugang 7 minutos lang tas magabot ang oras na alas 6 ng pagaga uy duman sa mga nakantabi sa mo sa FB Live. Pasensya na po kamo at nagpuputol-putol sa mo yung live kaya nagre-live kami uli kan problema siguro kan signal ha o kan sa muyang computer digdi na ginagamit para sa samuyang FB Live. Pero pag sinurumpay dito kumpleto mangyari yan. Ha? Perang nakapira na kitang relive Ivan. Apat na. O magpungka mo naman sa pinakainot na big post na live sagod sa pinakahurit kumpleto manggiraray an oras asin mga bareta nagdipo sa Kakampi Network News ngunyan na aldaw 6 minutos antas magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga sa iba pa mga bareta niya ngunyan sa lado nasyonal. Ipinahay kang Philippine National Police na sumikat na sa 85 gun ban violators ang sedang nairislo magpo na sika ng election period kan Enero a 12 taon 2025. Sigun ki Philippine National Police spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, may nagkaperang individual subot sindang napatawan ng pagbalga sa ganban. Dawa na nga ni may mga permit man ini alis sa Commission on Elections. Sabi ni Fajardo, may duwa subot sindang nadakop na biyembro kang Armed Forces of the Philippines. Sarugi kan sa Bureau of Corrections,
tulong security guard asin sarong government worker halis sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mentras tanto, sigun man sa report, sagod kan sugmang Enero 15, nasa 86 na firearms na ang nakumpiskar kan PNP kung saan 31 sa mga ini, mga revolver, tulong shotgun, asin sarong rifle. Nasa Central Luzon man subot ang may pinakadakol na nakumpiskar na baril kung saan suminakat na sa 25 ang bilang. Sinusundan ka National Capital Region na may nairistong 20 nakumpiskar gikan sa checkpoint kan Ilocos Region na may siyam. Mantrido ba ng gun ban asing Comarik checkpoint sa good Hunyo 11 ngunyan na taon. Nakipag-meeting man sinda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin First Lady Lisa Aranita Marcos sa nagkapira mga senador asin sa mga agom. Pasado sa post na pigira sa Facebook kan Primera Dama, nagkaigwa sila ng dinner kan nagtalikod na Enero 13. Inibo ini sa Bahay Pangulo na official residence kan First Family duman sa Palasyo Malacanang Complex. Risado man na mayo sa dinner sinda Senador Bato de la Rosa Bongo, Grace Puri sa Ontiveros, asin mismong tugang kang presidente na si Senador Amy Marcos. Nangyari ang dinner sa mismong aldaw kang pagkukulisir ka National Rally for Peace kang Iglesia de Cristo sa Maribibang Parte ka Nasyon. Bayo man detaling itinao ang palasyo kung ano ang rason kang dinner, asin kung ano ang napag-urulayan. Dinner lang ani, di ka balang urulay. Sinuspender kan Department of Trade and Industry ang pagpapabakal, paggibo asin distribusyon kang 11 vape brands o liman sa dahil pagsunod sa packaging requirements na pigusugo kang re. Sigun sa DTI, sarong preliminary order ang ipinanawa sa mga manufacturer, pati importer kang vape brands na sinuspender ang mga ini sa manufacturing, importing, distributing, selling, asin pag-promote kang gabos na sa ilang vaporized nicotine asin non-nicotine products. Ang preliminary order may kusog asin epektibos sundong maitaw asin baging pinal ang desisyon sa formal na sigil, sabi kan DTI sa sarumpayag kasuma. Ang sinapit na mga brand asin kumpanya nagbalga sa Section 4 ka Republic Act number 11900 o mas bistado bilang vape law na nagsusugo ng fiscal marking asin tamang packaging para sa mga produktong vape na giribo o pig-importar digdi sa Pilipinas. 3 minutos antes sa magabotang oras na alas 6 ng pagkaaga. Sa iba pang mga balita niya tungkol sa Radyo Nacional, inihiling kan Department of Agriculture ang posibilidad na ibaba sa 45 pesos ang kada kilo kan maximum suggested retail price kan imported na bagas. Inisigun ki DA spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa, taramang kadakulang pagbaba kan presyo sa international market. Aragat Pignino de Mesa na makurusin pasidaling recomputation sa tao kang pagbaba sa $434 kang 5% broken variety halis sa Vietnam sa kaning Enero Agis halis sa dating $110 o $510 kan nagdaligod na Desyembre. Nagbawa man ang imported rice haling Thailand asin India asin bigala man mapanago sa good sa katapusan kan Enero. Indikasyon na posibleng mas ibaba ninda ang MSRP. Ito tam pig-anusyar kan ahensya na ipapago kalis sa 58 pesos ang MSRP kang kada kilo kang imported rice sa Metro Manila buon sa Enero 20. Kakampi Network News. Sa mga balita pa sa Radyo Nacional, pig-report ka ang Philippine Consul General in California na si Adilio Angilito Cruz. Nagresibi na si daning tabang o nakaresibi na ng tabang ang mga Pilipinong nasuluan sa Los Angeles, California. Sigong Gross, binukasalaman kan Federal Emergency Management Agency o FEMA ang assistance para sa gabos, bakulang para sa mga American national kundi baging sa iba pa mga lahi aron kan mga Pinoy na nakabase duman. Kabali man sa mga tabang na itinatao ang grant as in relief assistance para sa mga nasuluan, kabali ang Federal Assistance for Housing na abuton din sa sa $43,000. Nagtatabang masubot ang konsulada para madeterminan ang mga Pinoy na apektado sa miwasa na wildfire. Asin tabagan namang ini, mentas temporaryong nasa evacuation area. Sa ngunyan, ang tabang subot na kaipuan halis sa gobyerno kang Pilipinas, iyo ang pagtabang sa mga apektadong undocumented Filipino
na apektado sa kasuno. Sigun Pakikrus, mas maray nang matabangan sinda makabalik sa Pilipinas asin mahanapan ning nababagi na trabaho pagbalik digdi. Preparado man subot ang kusunada, tabangan naman ini na makabalik sa Pilipinas. Ito tama na report ng kusunada na haros 200 na Pilipino na nakabase sa LA ang apektado kan may wasan na wildfire. Inaaram na kunyang kan Department of Migrant Workers kung isay ang pwedeng papanimbagon sa pagkapadala sa Pilipinas kang bako man bangkay kanagalan na overseas Filipino workers na si Jenny Alvarado gikan sa Kuwait. Kasabay ganin naghagad naman ng dispensa si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kasugma sa pamilya ni Alvarado dapit sa pangyari. Inako naman kan sekretary ang responsibilidad ulita pinarikasan ninda ang pagpapadara kang bangkay ni Alvarado digdi sa Pilipinas. Kang Enero 2, nagadan si Alvarado asin duwa pang dayuhan mientras na sinda nagtrabaho huli sa suffocation. Alagad kan makabot na sa Pilipinas ang bangkay kan OFW, ibaman ang bangkay. Ikado hibi sa bakong partidaryos. Mientras tanto mga tugang sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Radyo Nacional, pigdipinsang ka Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines sa pagkasabing na dapat ini pasulon sa pag-aabala sa manibaybang transmission projects. Paliwanag ni Energy Undersecretary Sharon Garin. Kadako na rason ang naging kausa kang pag-aabala na nadeterminaran ang napindyenteng pag-aprobar digdi kang Energy Regulatory Commission asin baging ang rights of way ka mga landowners asin kan Department of Environment and Natural Resources. Iguyunan man nagkaperang kongresista ang pigbulgar ni Garin kung saan tinawan doon ni Pelrica Party List Representative Presley de Jesus na huli kani unfair na ibaso lang gabos sa NGCP sa pag-aabala kan sinambit ng mga proyekto. Dapat dipinsan doang NGCP ta ma-eleksyon o baka bangwara-wara ang supply kang kuryente. Sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Radyo Nacional, mga tugang, pariyo nagbulusok ang net satisfaction ratings nila Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as in Vice President Sara Duterte durante kang ikapat na quarter kang 2024 base sa survey kang Social Weather Station. Sa non-commission survey na ipiniluwas, kasugma, nabawasan ng 13 puntos ang satisfaction rating kang Presidente pagali sa good na positive 32 kan Setyembre taon 2024 naging moderate na positive 19 sigun sa SWS. Bo sabi yung kani, ang bilang ka mga nasa tamang edad na Pilipino na naugma sa trabaho kang Presidente kang Pilipinas nagbaba halis sa 58%, pasiling sa 51%, mentras tantong ay man maugma, ang mga dayo na ugmalo binangkaw sa 26%, halis sa 32%. Medyo nagbaguman ang undecided halis sa 15%, pasiling sa 16%. Mientras tanto, 6 na puntos man ang binaba kang net satisfaction rating kang Vice Presidente kang Pilipinas na si Sara Duterte na halis sa positive 27 kan Setyembre, naging positive 21 kan Desyembre na pariyong moderate. Oras kunya mga tugang. Sa 3 minutos na makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Ang tabayaran po ang mga baretang iatod ka sa mga kakamping radyo. Mga bareta halig dyan sa ringkurada sa bayan DWEB-FM Kamsur. Mga bareta man tilipon kan 99.3 KM Kakampi Partido asinman kan 91.9 BBS-FM sa Naga City. Yan gabo sa samuyang pagabalik sa mga bareta sa Kakampi Network News. Ngunyang pong Webes, isa na kang Enero taon 2025. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ora 13 makalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Aramon tala sunod ang mga bareta magaling dyan sa mga kakamping radyo. Bareta dyan sa ringurara sa bayan DWEB-FM Kamsur. Kaya parang naman si Bernard Desena sa mga bareta EB-FM. Go ahead.
DWEBFM Rinconada Kambimo Network News. Pabalos yun. Sa detalyos kan mga barata, alidi sa DWB Kamusuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa. Nagpalayog din paghanga si Vice Mayor Edsel, si Randy de Mewat kay Mayor Wilfredo Escoba Oliva. Huli sa naisip ng kanilang proyekto, ang 5-story mixed-use commercial building na ginibo na kasudmaan groundbreaking ceremony. Sa sayang naging mensahe sa ginibong programa sa groundbreaking ceremony, sigun kay Dimewat, dakulang bagay para sa siyudad mga Irigenyo. Ang naisipan na proyekto ang Arriba Administration ni Mayor Oliva na igwanin mga modernong fasilidades na sa enterong Rinconada. Ang siyudad din irigasanaan magkakaigwa kani. Mientras tanto, sa sayang naging paig kasudma, ipigbiglad din Maywat na kan maghagad din otoridad sa sanggunang palunsod ang alkalde o rugna sa paghanap ng fundo para sa nasabi ng proyekto. 12 sa mga konsyales kan siyudad ang tulos na nagtaon ng suporta sa alkalde. Apera kan saro na dahil na pinangaranan kan Vice Alkalde hulitay ni aram naman dakan kagabsan kung sisay. Tinawang doon pa kaninan nagkontrang kagawad kan siyudad klarong habo sa pag-uswagasin para sa karahayan kan mga taga-siyudad nin Iriga. And ako po believe ako kay Mayor Rex dahil naisipan niya di. In my wildest dream, nakaisip si Mayor na magpagibo sa 5 palapag na building. Agko elevator, modern, agko parking san irarum. Only in Iriga City. Upakan raw po, aliderato ni Mayor Rex. When the matter of asking authority coming from the local chief executive to fund source this project, 12 of the members of the Sangguniang Panglungsod had immediately thrown their support to the authority seek by the local chief executive, except for one member, kinontra adi taabe sa progreso, abe sa karayan ka mga taga-Iriga. Parte kan mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano Dimawat. Mientras tanto, ang pagpatugdok ni 5 isklaw na mixed-use commercial building ng Arriba Administration na ang groundbreaking nga ni Ginibor ng Sudma, parte da kan senda naging plataforma de gobyerno kan sinda magdalagan sa nakalis na eleksyon kanton 2022. Iniman ang naging paig kasudma ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva sa pagkikipagulay kan DWB Kamsur. Sigun kay Oliva, ang sendang naging plataforma de gobyerno ang kumpeso ng 5 letra na minarepresentar sa mga ini na kinuha sa sayang apelyido na Oliva na ang kada letra igwanin bot sabiyon. Aro kan letrang O na bot sabiyon, ospital pampubliko na nagpapadagos ng dumping o pagtambak ng daga sa lugar na papagtugtukan kani. Malanganit ta sa Enero 20 sigun sa alkalde, magkakaigwanan ng bidding. Idinagdagdakan alkalde na sindagma. Huli tabako sa naman, ang nako nindang utang sa bangko na 110 milyones pesos. Nagkaigwa pa rin na ang gagamitan na pundo. Nilta, nagkaigwa pa nin appropriation sa GAA sa tabang kan magamang sindaga Congressman sa El Villafuerte as in Congressman Miguel Villafuerte na dagdag na 100 milyones pesos. Ninhuli gani, imbis na phase 1, sana, phase 2 na ang mangyaring city hospital halin ng pinagmamawot kan senda ng mga konstituentes. Padagos pa kan alkalde na ang letrang L but sabihon local college as in livelihood kung sain. Sigun sa saya, ang local college underway na urog na ang pag-complain niya kan mga requisitos sa Commissioner Higher Education o CHED. Ang letrang I, sigun kay Oliva, parte na ang ipapatugdog na 5-story mixed-use commercial building na infrastructure investment industry. Sigun kay Mayor Oliva, ang nasabi ng ipapatugdog na edifisyo magkakaigo ang inapod ng domino effect sa buhay urog na kan mga taga-syudad ng Iriga. Ipinahig kanina masisimbagan kang proyekto ang isyu sa kawaran ng trabaho sa siyudad din Iriga, kaiba na ang transport sector, apera pa kan realidad na magkakaigo ng dagdag na ingreso ang lokal na gobyerno ninhuli sa mga obligasyon ka mga okupantes kan 5 eskalon na edipisyo. Poon pa lang pag-construct, syempre, itong mga trabahador, engineers, architects, and the laborers as well. Si mga mason, syempre pa, they will be coming from Iriga City. And sabi ko na, this will solve unemployment problem igdi po sa syudad kang Iriga. And Parte man kan mga naging payag ni Mayor Wilfredo Escoba Arriba Oliva. DWEBFM Rinconada Kambimo Network News. Mientras tanto, excited na ang mga taga-Rinconada o na ang mga taga-Banwa na nabas sa selebrasyon kan ika-36 na taon na kumpleanyo kan kongresista kan Rinconada si Congressman Miguel Villafuerte. Urog na ugman mga taga-Davao nilta digdi sa Banwa na ini. Ise-celebrar ka na kongresista ang sayang kumpleanyo sa aga, fecha 17 kan presenteng bulan na Enero.
Sa ipinaluwas na anunsyo ni Congressman Mix Villafranca, kumpirmado na ang selebrasyon kan sa nagkumpleanyo gigibuhon sa Santo Domingo Elementary School digdi sa Banwa Ananaba asin ana gate mabukas alas 6 nin pagkahapon. Makakaibanan kang kongresista asin maging visit ang mga taga showbiz using the Taylor Shees, bamboo asin fireworks ninhuli sa igwang mga lugar na posibleng masakitan sa pag-atender sa nasabi ng okasyon kan sa kumpleanyo. Pinagmaray ni Congressman Mix Villafranca na magkaigwa kang inapod na libreng sakay. Ang mga libreng sakay, yan sa may parte kan Palsong sa Banwa Bula, na ang mahalat ng mga bihikulo, yan sa Atubang kan Barangay Hall. Sa Lakeside Bato kan Banwa na Bato, yan man sa Guidan Crossing mahalat ang mga lulundan. Mantang digdi sa Banwa Ananaba, ang mga alulundan na pasirang sa venue kan celebration kan kongresista mahalat sa pinakasento kan Banwa Ananaba sa Atubangan mismo kan munisipyo kan Banwaan na Nabwa. DWEBFF Rinconada sa Kambimo Network News. Yan ang mga barata halidigi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Salamat, Benny. Halig dyan sa DWEB-FM Kamsur. Oras yata kung niya matugang alas 6:19 na po rin pag-aga. Network News. Pagaling Rinconada, isunod niya itong mga bareta halis sa partido. KM Kakampi Partido, kay balan naman si Rene Orellosa. Partido. KM Partido Kakambimo Network News. Mabalot sa kakamping June o yung mga barata gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Magpapanagos-dagos ang pagkakaiguanin na duwang nga magkasuhay na checkpoint tigdi sa Banuan kan Goa Camarines Sur. Katagod ka nagpapararaning nga perilian sa Mayo taon 2025. Asin na partikan na anti-crime prevention kan Philippine National Police sa sinambit ng Banwaan. Iyan ang naging kapayagan ni Police sa Major Ronald Brogada. Bagong OIC Chief of Police ka na sinambit ng Banwaan. Ini sa likod ka na nasambit ng opisyal nagtutubod na matrangkilo nga Banwaan na Goa Camarines Sur. Mantang pambira man na magkaiguanin na signifikantin mga insidente asin kung igwaman mga petty crime sana o kaya mga minor na mga insidente. Sosog pa ki Pulis sa Major Brugada, oral daw magkakaiguanin na duwang nga magkasoy na checkpoint sa Rodigdi, iyo ang PNP Comelec ka checkpoint na ang katuyuhan. Iyo na maulang ang mga persona na magbitbit din mga badil, asin na deadly weapons o kaya mga patarom. Sa durasyon kan election period, asin na mentas na ipinapasunod ang na Comelec ka gun ban. Mantangan sa nga checkpoint ang regular naman na pinagkukunduk na kan PNP Goa, dawa mayo panin pabuto na perilian bilang parte kan sendang kampanya kontra kriminalidad. O yan parte kan mga payag ni Brugada. The minimum of 2 checkpoints kami sa aral daw, no? Kasi kami nakatumutsok kung community checkpoint. Yes. And igwa kami inaapot pa rin na PNP checkpoint. So, yung community checkpoint, para sa karaman kang kagabusan, ano? Yes. Yan po may notice po yan, and kapipamit kayo ang Comelec kung saan kayo magdaan ng checkpoint para araw ng tao kung saan kayo mag-checkpoint with regards sa Comelec checkpoint. Now, Yes. iba po kaya kami kinakot na PNP dictated random checkpoint. Yan po, ikaman niya. So, motor, kami dyan, anti-crime prevention kami dyan. Ito naman sa Parte lang kan mga naging kapayagan ni Pulis sa Major Ronald Brugada, bagong OIC Chief of Police kan Banwa na Goa Camarines Sur. KM Partido Kakambimo Network News. Sa iba pa na barata duwang aldaw na local recruitment activity kan Camarines Sur Peso matatapos ngunyan na aldaw. Ni Loriana sa detalyas kan barata. Matapos ng unya na aldaw, ang duwang aldaw man na local recruitment activity kang Kamsur Peso na nagsikad ka sa ugma sa nagpinagigibo sa mismong opisina kan Kamsur Peso sa new IT building sa Capitol Complex kadlan PD Camarines Sur. Sa entrevista kang kakampi Muñoz Kimisya Toralyo, ang pamayo kang Kamsur Peso kasugmang pagkaga. Ipigpahayag kanina na kunong oportunidad na naman ini sa mga job seekers na makakuha na sindanin trabaho urog na ngunya na minalaog pa sa naan taon. Susugpa man sa pahayag kanini katuwang kan sa indang opisina sa sinambit ng recruitment activity, iyo ang Southern Global Services Multipurpose Cooperative Incorporated na ang base kan trabaho duman sa Metro Manila, particularmente sa Okada, Siringman and Air 21 sa probinsya ni Laguna. Kabali sa mga bukas o pwedeng ma-applyan na mga trabaho kan job seekers, iyo ang mga minasunod servers,
bartenders, barbacks, front desk staff, tiriman and housekeeper, kaipo man ang mga warehouse personnel, pickers, asin man riders para man sa R21, mantang sanggatos man na production operators para man sa Circum Philippines Incorporated, dumampamang girare sa probinsya ng Laguna. Mientras tanto, ang sinabit ng programa, ang padagos na tinutulod asin suportado ni Governor Luigi Villafuerte asin man Congressman Elry Villafuerte, iyan tangani na makakuanin na marahin na pag-tultol asin marahin na trabaho para man sa pag-angat kan buhay kan lambang Camarines. Mientras tanto, katakot pa man kaya liwat man na nag-imbitar si Misa Siatoralio sa mga job seekers na mag-aprovitaran ang sinambit ng oportunidad na makakuha na sindanin na maray asin tultol na trabaho na bako ng tabay. Dagdag na mareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Marinaga. KL Partido, kakampi mo, Network News. Barong babae na may kasong staff arestado kan na tigaw na PNP. Dads Prado sa detalles kan Barata. Arestado ang sarong babae sa Banawan kan tigaw na Camarines Sur kan mga operatiba kan tigaw PNP sa pangin ni Pulis Major Inara Flores acting Chief of Police sa ginibong Manhunt Charlie Operation kasod ma Enero 15, 2025 badang alas 8:40 ninaga sa barangay Karaykayon na tigawan na Camarines Sur. Ang suspitsado pagkukonsiderar na wanted person sa sinambit ng Banawaan. Ang suspect pigbisto na sarong 57 anyos, may agum asin na residente kan sitio Marigurong, barangay Guba, Tigawon, Camarines Sur. Ang nasabing akusado inarestar sa kakusugang kan mandamiento de aresto para sa kasong estafa sa pagikan na falsification of public document, Article 48 in relation to Article 315, Paragraph 2, Letter A, asin na Article 172, kan revised penal code na may criminal case number T-5431 na may pagrekomendar na piyansa ang kontinin na kantidad 18,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ipinaarang sa suspitsado ang sa iyang mga diretso sa constitutional asin dahilan kan pag-arestar sa iya asin tulos man na nakalaya pagkatapos na bayadan kani ang piyansa na piga-rekomendar ka na korte. Ang sabit ng operasyon ini bunga subot kan mas pang pinapusog na kampanya kan na kapulisan kontra sa mga nagkasala sa laram kan lay inisubot ang patunay sa pagtatarabangan kan mga namamanuan asin man kan kapulisan para sa sarong matulinong matiwag asin maswag na banuan. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KL Partido, kakampi mo, Network News. Sa ultimong barata ang pinagtataguan ng mga badil na sinibapang war materials kan mga rebelding NPA. Ang nadiskubre ka na tropas ka na Philippine Army ka nagdalikod na simana sa Banuan ka na Karamoan, Camarines Sur. Susugin sa report kang Karamoan na Municipal Police Station. Asin base man sa natraso nga report kang 83rd Infantry Matikas sa Batalyon kana Philippine Army sa barangay Lamon Goa, Camarines Sur. Alas 3:20 mag-umagahon na petsa 9 ka na bulan na Enero sa barangay Santa Cruz, Karamoan, Camarines Sur. Ang scout platoon kana Philippine Army ang nagkakondukta na combat operation kan madiskubre ninda ang pinagtataguan ng mga armas sa sinibapan mga war materials sa bisinidad ka na Sitio Bau, Barangay Santa Cruz, Karamoan, Camarines Sur. Digdi na diskubre ang war materials kaibanan ang duwang M16 rifle, sarong upper receiver kan M16, sarong upper receiver kan M14, sarong upper receiver para man sa garan, sarong rifle scope, trigger mechanism para man sa garan, sarong trigger mechanism para man sa M14, 7 pinasong magazine para sa M14, 4 na pinasong clip ng agaran, sarong pinasong short plastic magazine para man sa M16, siring man na siyam na pinasong eksplosibo o kaya man improvised sa explosive device, duwang pinasong IED switch detonator, sarong pinasong IED battery siring man di size na rounds ni na 5.56 mm, asin na saro na pinaso ng power bank sa saro pa man na power bank sa pinagkondukta pang follow-up operation kan mga soldados kan na Philippine Army. Alas 4:45 ni na pagkahapon sa kaparehong aldaw.
na diskubre pa sarong pinagtataguan in mga armas kan mga rebelde asin digdi na diskubre ang mga eksplosibo o kaya man IED sa bisinidad kan barangay Antulan, Karamoan, Camarines Sur na kung saan na kuadigdi ang apat na darakulang IED na nakatalbong sa daga sa sinambitan ng lugar. Ang mga personalis kang Karamuan Municipal Police Station ang nagka-coordinar naman sa operating team ka na Philippine Army para i-turn over ang na-recover na mga armas siringman IED para man sa technical evaluation kana Camarines Sur Police sa Provincial Office sa sintanganing ini o ang mga ini ang pairarom sa ballistic examination para man sa posibleng pagsangat ni na kaso. KM Partido, kakampi mo, Network News. Kakamping Junior ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Ang nagatod sa indukan mga barata. Ang sinupon lingkod, Rene Orellosa, Babalos, Marinaga. Kakampi Network News. Thank you sa KM Kakampi Partido. Oras yato kanya mga tukang. Alas 29 na. Uya naman sunod, mga baretang tinipon kan BBS FM 91.9 Naga City. Kaya balang naman sa mga bareta si Junel Cuba. Junel. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gigandigdi sa 91.9 BBS FM Naga. Kasumpay kan pagkaka-recover kan na pulisya sa laog kan Naga kan sobra sa 4 milyones pesos na kantidad nin Shabuka nagtalikod na bangginin Martes sa sarong taga-Tambo Pamplona, Camarines Sur. Ipinagpahayag ni Major Joe Villunar ang Chief of Police kan Station No. 2 sa Naga bilang iyo ang lead agency na Disyembre pa ka nakalis na taon na resibinin ang impormasyon na igwan ni nagdadarang dakulang bulyum nin droga sa laog kan Naga. Alagad ang naging problema lang ninda tamayo sindang nakukuanin pangaran kan da suspek kan Disyembre. Nakuha lang ninda ang pangaran kan suspetsado kan inot na simana kan bulan kan Enero ngunya na taon na. Kaya kampante subot ang suspek na maglaog giraray sa laog kan Naga daradara ang dakulang bulyum kan droga para ibariwa sa nakatransaksyon kani na taon na and o nataon na ang pusher buyer kaniya sarong miyembros kan da police asin ana impormanta o asset kan pulisya iyo ana nakatransaksyon kaya digdiya nadakop ana sambit ng suspect asin nakumpiskar ang dakulang bulyum nin droga. Nagpasalamat man ang Chief of Police na si Lunar tada isubot na ibariwas ang droga sa mga dadaran kaniya asin nakumpiskar kan mga autoridad. Bastante kuta na subuot ang supply kan droga kung na idispat sa tulos digdi sa siyudad Canaga. Oya si Major Joe Villunar ang Chief of Police kan Station No. 2 sa siyudad Canaga. By December, so iba na kaming informations na may nagkukwendig di sa to, may nagbibitbit kaya na ipinagbabawal na pulong. Okay. So kaya lang, by December, may pagkitang identity kang pagkatao na yan. And the first week of this year, so nagkaigwa kitang identity. So naging kampante siya na maglaog di sa Naga. And at the same time, tamang-tama, kasuhapon, si Satuyang PB and including the confidential informant, nagkaigwa ng transaction sa iya. Tamang-tama nga ni, sabi ko kasi hindi niya pa naipapanao si mga illegal na droga sa sayang mga dapatawan. Okay. Kaya naugma man kami kasi at least kung hihilingon ta sinadakop ta na ipinagbabawal na bulong, ining shabu na iniyo, suspected shabu, kumbaga bastante ining supply sa Naga. Okay? So, kaya nga ni sabi ko, maugmahon kami kasi at least talagang pinakang-focus mi ini yung mga dakula na ini na naglalawag dito sa Naga. Nabawasan ta ang supply kang illegal drugs dito sa Naga. Artiyan kan mga pahayag ni Major Joe Villunar ang Chief of Police kan Station No. 2 Naga.
posibleng gikan sa parte kan na Paranaque o Metro Manila ang supply kan druga na nakumpiskar kan mga pulis. Olita ang suspek igwaman in residensya asin narong duman sa nasambit ng lugar. Pega araman ngunyan kan pulisya kan Siyudad Canaga sa parte mismo kun ang suspetsado sarong miyembro kan dakulang sindikato inihuli kan dakulang bulyum nin druga na nakuha sa iya na uminabot sa sobra sa 4 milyones pesos ang kantidad. Dagdag panilyonar na sa kada saro kan na snacklands na nakuha kan PNP igwa ni nakabugtak nin shabu na nagtitimbang 50 gramos ang gabus asin ang mga ni silyado. Uya si Police Major Jobilionar. Sa satuyang paghiling kasi hinahapot na si suspect de man nagsisimbag. So hihiling ko ini yung supply na inihali ning Manila sa may Paranaque. And kung sa nga ni igwa naman siya dumaning residence. Iyan ang hinihiling tangon niya kasi nahiling ta sa mga napatang illegal na droga na ini. Bukod duman sa kadakul-dakul na niyaon sa laog kang siplak, igwa pa siya duman sa laog kang snack foods na may dito nga nababasa kasi iba man ang pagkaano bagang China, Korea ang pagkaano niya. So ito nakasil nakasil. Kang binuksan ta ito sa atubangan kan sa tuyang mga witness sinda nahiling ninda na sa kada duman sa lunch sa snack lunch na ito igwa pang laman. Artiyan kan mga pahayag ni Pulis Major Jobilionar, kada bulto kan druga na nakumpiskar igwa ni na mga tanda na posibleng iyo ang pagkakabistuhan kan mga babagsakan nin druga digdi sa laog kan na Siyudad Canaga na iyo naman ang lalapag ngunyan asin na inaaram kan na pulisya kun si Isay ang mga pangaran na dadaran kan Shabu sa laog kan Siyudad Canaga kan suspetsadong nadakop. Uya pa si Major Jobilionar. Ngunya nahiling ta duman may halos may mga tanda, mayong name. Okay, nahiling ta duman na kumbaga itong pagkapatos niya, kung mahiling ta ang kada patos niya nagkakantidad kung tinimbang ta nagkakantidad ning more or less kadada mo na ni more or less 50 grams ang kada bulto. Ang gusto sabihin kay ito sa paghiling ta, ang gusto sabihin kay ito ihuhulog lang ito di sa naga. Okay, so kailangan yan ang hinahanap tangon yan kung sisi ang mga recipient kaya na ipinagbabawal na bulong na yan. Arti pa yan kan mga pahayag ni Police Major Jobilionar ang Chief of Police kan Police Station 2 sa laog kan Siyudad Canaga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bagong polymer bank notes may benepisyo sa mga visually impaired sa laog kan Siyudad Canaga. Buyet Paderes sa detalye. Ipinaluwas kan December 2024 ang mga bagong dominasyon kang kwartang papel na 50 sanggatos 500 asin 1,000 pesos polymer bill na inot lang nagsapo ning manlaylay na komento adto sa isyu kan pagtupi kay ning sigun sa sarong visually impaired igwain ning benepisyo para sa ila. Ang bagong disenyo ang mayo man imahe kan mga lalawgon kan mga bayani yaon igi mga imahe kan mga hayop na makukuha igi sa Pilipinas sigun sa Bangko Sentral kan Pilipinas base sa pag-aadal smarter, clearer as in stronger ang mga ini. Sigun sa visually impaired as in licensed teacher sa naga na si Angeline Bernadette Rodriguez Pancho, apwera sa disenyo, igwang mga dats na pwede nilang kapaon ang 50 pesos, may duwa, tulo sa sanggatos, 4 sa 500 as in 5,000 pesos. Maski o masakit subot kanto, uli sa kay puwan pang magamit sing cash reader para maaraman kung anong kwartang papel ang sa inlang pugol. Para sa BBS News, Buyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Civil Service Bicol nagpagirumdum sa mga ipinapangalad na gawi sa HR sa panahon kan na eleksyon. Daryl Banya sa detalye.
sarong importanteng pagirumdum ang ipinaluwas ng Civil Service Commission digdi sa Bicol kasuudma katapod kan mga ipinapangalad na aksyon o gigibuhon sa pamamahala kan human resources sa panahon kan pilihan niya na taon. Sigun sa ipinaluwas sa advisory, efektibo po kan Enero 12 at sa Hunyo 11 ang mga restrictions na sakop kan mga o ang mga pagbabago sa empleyado kan gobyerno, arog kan pagnomra nin bagong posisyon, pagbalyo nin lugar kan trabaho at in pagtaonin promosyon o kaya aumento. Sinabi kan Civil Service, digdi sa Bicol na maot kay ning mamantinir ang patas asin honestong eleksyon. Sa panahon man kan kampanya, puon Marso 28 hasta Mayo 11, masigot ang pagpangalad, urog na sa pagkuanin mga bagong empleyado asin man pagtao nin anuman dagdag na pribilehiyo sa sisayman na yaon sa serbisyo sibil. Sigon sa resolusyon, kinakaipuhan ang pagtugot gikan sa COMELEC antes na magkondusyon nin anuman na aksyon na pwedeng maapektaran ang empleyado o opisyal kan gobyerno. Pinapagiramdom ang gabos na ahensya di gobyerno na magsunod sa mga patakaran na ini, nangarig na malikayan ang anuman na padusa o reklamo na posibleng atubangon sa dindong kanali. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. 40 milyones na Shabu na nakumpiskar sa laog kan siyudad Canaga dinarana sa Crime Laboratory sa Camarines Sur. Boss o kay Isminda sa detalye. Pinagkumpirmara ni Chief of Police Substation number 2 Billionaire na ang Shabu na kantidad 40 million 8,000 ang formal na nidang pinag-turnover sa Crime Laboratory sa PNP Provincial Command na kung saan iyo ang nagsasaray kan mga ebidensya sa droga. Ang mayo subod ni na pinag-i-stack ng mga ebidensya sa kada police station to yung nagkakaigwanin na operasyon ang 40 milyon na sa pag-ingat na support ang Crime Laboratory. Salamat nga ni kita dahil sabi ko sa mga nagtatabang sa to sa community, sa mga tao. Lalong-lalo na sa to yung mga confidential informant na nakakapagtao sila ng magandang information kaya nagigibot tayo din. So mapapasain na ning siyang ining mo yung pantiting dito. Sa ito siya ang ngunyan kapos pwede turnover sa crime lab for subject for examinations. Kasi iba po kitang inaapod na chain of custody. Kayan. Pag abot po sa crime lab, ang tanda ko po kayan, bibit-biton po yan po naman sa court. Ano po? So ayon ni Parte yan kanaging pahayag ni Chu Billionaire sa entrevista kan mga taga-media kasugmag hapon. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping Junan mga bareta. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. May correction lang ito naman sa report ni Oka. Bakong 40 million Oka, 4,080,000 pesos. Ano? Or 4.080. Bakong 40 million. Nakulao na yan. 4,080,000 ang kantidad ng Shabu na kumpiskar sa sarong operasyon kan nagtarigod na banggi sa mismong aldaw kang birthday ni Police Colonel Erwin Rebellion ang si Director Kandaga. Ora! Alas 6:42, babalik tulos kami sa mga ultimong bareta dyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Biyernes, ang sarong konserto na matampok ki Bamboo. Patinaman kay Taylor Sisa sa Santo Domingo Elementary School, Davao, Camarines Sur, kung saan pon alas 6 ning pagkabanggi, mabukas ang gate para sa pigilauman na ribong madaralan halis sa malabibang lugar kan Rinconada asin probinsya kan Camarines Sur. Katakot kayan, inabisuan na may libreng sakay para sa mga boat magdalan sa sinambit ng selebrasyon kang kumpleanyo
ni Congressman Mix Villaferte kung saan tampok ang mga bisitang banda arog ni Bambo. Ang mga libreng sakay pigtalaan sa atubangan kang Barangay Hall kang Palsong Bula, Camarines Sur, sa Guyudan Crossing, Lakeside Bato, asin sa atubangan kan Municipal Hall kan sentro dyan sa Nabua, Camarines Sur. Mientras tanto mga tugang, sa sarupang bareta niya ito kanyan sa lado lokal, nangapunin man si Congressman Elry Villaferte kan 2nd District kan Camarines Sur asin pamayo kan National Unity Party sa Department of Health na magkulusyon ng investigasyon may koneksyon sa mga report na iguan nagkaperang boteka ang nagsasayuma na magtaon ng diskwento sa mga senior citizen basado sa pigsusugo kanlay. Susog sa nagkaperang reklamo dahil sinusuportaran ka nagkaperang boteka ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 o ang Republic Act No. 9994 na nagtataw sa mga senior citizen ng 20% diskwento sa mga binabakal na bulong. Tinawando ni Congressman Elray na ang Senior Citizen ID o Seniors Booklet sana ang dapat na ipahiling ka mga senior citizens takaling makuha ang diskwento. Asin dai presenting requirement ang pagdara ng Fortis Booklet na sigun sa saya nagdadara ng kadagdagan na kaabalahan asing kadipisilan sa lado ka mga senior citizens. Matandaan, aprobado na kang House Ways and Means Committee ang propestong Comprehensive Senior Citizens Benefit Act o ang pagtanggal kang requirement na purchase booklet na naging abala para sa mga may edad ng Pilipino. Kabaliman sa mga benepisyo kang propesto ang karagdagan ng diskwento sa mga tollways, pampasayrong bihikulo, asin online na pagbakal, matauman nin mas halangkaw na diskwento sa tubig asing kuryente. Katuyang ka mga lakdang nini, gibon mas marikas, asin magian para sa mga senior citizens na makuha ang sa indang mga pribilehiyo, asin sa indang diretso. Balita sa luwas kang Pilipinas, ngunyan. Dagos nang naristar, kasugma, si South Korean President Yoon Suk Yeol para man sa questioning may koneksyon sa insurrection charges laban sa iya na may pag-aaram sa December 3 martial law declaration. Ini ang ikaduwang arrest attempt. Iyon matapos na di magtrayumpo ang nainot na pag-arestar sa iya karat talikod na January 3 uli sa pagbagat kan sa iyang Presidential Security Service sa mga investigador gikan sa Corruption Investigation Office for high-ranking officials. Sigun sa mga investigador, isinerbi ni ang arrest warrant kiyon alas 10:33 kasugma, oras sa Pilipinas. Sa sarong pahayag, sinabi niyon na nagboluntaryo siya mag-iba sa mga investigador para maiwasan ang biolensya matapos ang lampas sa 3,000 na police officers ang nagpasiring sa sayang presidential residence para siya arestaron kasugmang pagkaaga. Kakampi Network News. Mga tugang, yan na po mga baretang sinunan tabiaran sa Kakampi Network News. Ngunyang pungal daw na Webes, Enero 16, taon 2025. Mga balita na tabayaran, simulcast. Alipun sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City, sa DWEB-FM Kamsur sa Lingkunada, sa KM Kakampi sa Partido, asinman sa BBS-FM sa Naga City. Sa pangarang kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, barang ko sa Iban Bulawan sa lado teknikal, ako po si Jun Bernas, mabalos na marika sila pagkatabay, sagun sa masunod yatong pagkatod ng amay ng mga bareta on-air online. Digdilang yan sa Kakampi Network News. KM Kakampi. Kakampi Kamsur. BBS FM.